student ko ng UST. Ito yung gawa, yung relation ko with Doc is, lagi ko siya dinadala kasi taga-Paranaque po ako. So everyday, yung lagi ang ruta ko doon. Ang experience ko doon, tuwing umuulan, sobrang medyo binababa din yun. Tapos ang hirap sumakay, kumpul-kumpul lang basa. Pag may jeep doon, parang may nakita ko sa press na maraming sumasakit doon. Tapos lahat naman nandun sa place na yun. Kasi medyo doon kasi dumadaan yung jeep, parang wala siyang stop or anything else. Tapos yun, ito yung papakita ko para ma-improve yung sa tank. Ito sa drawing ko. Parang una naman kasi 'di ba yung yung LRT, 'di ba yung nakita yung LRT parang yung ginawa siya parang marami siya nasirang nasirang view sa dock. Parang ginawa ko doon, tinanggal ko siya. Kasi actually nakita niyo sa Facebook parang dating LRT yung dock, parang siya, may runway siya. Pero ang ginawa ko, yung sa gitna nilagay ko na landscape din. Tapos sa baba nilagay LRT. Pero based on my research before, yung soil ng Manila kasi medyo soft siya, so may rapid din tayong maglagay ng LRT sa baba. Pero with our current technology now, I think we can do this in a few years time. Kasi parang kaya din naman natin, tapos mga engineers din natin magaling. Tapos yun, naglagay ako ng loading bay. Would you think kung bakit hindi ginawa ng LRT right now na nilagay sa baba? I mean, dapat doon pa inisip ng mga LRT icon na ilagay yan sa baba. Bakit hindi doon pa? Bakit ngayon hindi nila ginawa? So kasi baka naisipin din, wala pa silang certain technology, hindi pa alam. Magastos din yun. Pero kasi ngayon, parang yung, di ba yung telepono, yung iPhone, in a few years, di ba, nagmura na yan. Parang yung way na kung paano gagawin ito, nagmumura din with the current technology today. So I think it's possible na magawa ito in a few years time. So yun. Tapos ano pa ba? Tapos naglagay din ng wider sidewalks. Tapos nilagay din ng mga puno at mga ilaw. Kasi in some parts of that, lalo na sa may Pasay, yung dumaan ako doon, sobrang ang dilim, tapos nakakatakot. Tapos nakita ko doon, wala din siya sidewalk. Tapos parang nagala doon, parang sobrang nakakatakot. Tapos wala pang numerong ng police. So, pero yung problema in some parts of that. So, I suggest me put yung sidewalks doon. Tapos may mga puno doon. Kasi ang nanonood sa top, ang usok, tapos ang baho pa. Tapos naglalakpin tayo sa mga greenery. So, naglagay din ng ganyan. Tapos naglagay din ng loading station, ng bus loading station. Kasi di ba, like I said, wala tayong masyadong bus stops doon. So, naglagay din po ako. So, yun. Ayun na po yung manong sa inyo sa gusto ko mga staff. How to implement? That's very hard. Kasi, how do you think it can be? I think we can implement it, parang if we point out na we need this kasi yung problema sa government of us, parang they tend to corrupt things na hindi pwede kasi masyadong mahal. Parang we need to point it out na we need this para in the near future na hindi mangyari sa atin yung nangyari ngayon. Ay nangyari. Gusto po bang kasi yung train na nasa ilalim, idea talaga yun. But the reality is very expensive. Kasi kung talagang doable yun, yung mga itinayong MRT na nasa ilalim niya. Kaya yan nasa ibabaw is because we cannot afford, the government cannot afford to have underground. Otherwise, instead na yung buong Espanya, baka 1/3 lang yung makakain. Yan ang that's the reason why. Kaya gustuin man ng government na nasa underground dyan. Hindi mo. Same way also pala yung naisip ko yung nabagagpwede na yung utilities naman. Kasi kung sa top pati yung post, mga eyesore yun eh. Kung ngayon kung may CN4, lahat nakabaon din sila. Because they can afford na ibaon din lahat. Kasi it's really expensive. Yung mga telephone lines, everything. So, kung matanggal yan, sobrang maganda rin yung Actually, yung mga bagay na yan, posible yan, lumabot yan. Kasi expensive yan na magtagay ka ng LRT o MRT. Yun talagang posible. Cable car. I saw this
projection of climate change in Palawan. Mayor Hajidor presented it. He showed us a map of Manila. This is Manila. In the future, this is what will be left of Manila, and puro tubig yung dito sa areas above. So, it's also siguro one of the reasons why they do not think of putting it underground. Yeah, exactly. Yung condition also. Tsaka yung climate change, diba sea level rise, 1.5 meters. Kasi pinag-aaralan naman ng mga expert dyan. Yeah, because during Marcos's time when it was built, the LRTs, at least the first one, they employ technocrats who really study thoroughly. So I think that if they did not even decide and he was a superpower during his time, parang hindi talaga siya pinursee nila na practical or Kasi po pinakita po ako sa Dubai, multi-level mga train station na. Pag instead of underground, ano po mas possible? Yung multi-level nila or underground? In terms of siguro in our case now, where do we go? If we're going to be flooded, and because of climate change, I guess we have to go pataas. pero possible po ba yun? With technology, Possible. it changes every 60 seconds or something like that. So, ganun kabilis. If we have the power sa technology, parang we also have the power to parang prevent na maging yung Manila parang kalahati na. Well, in cases of natural... Yes. What happened in New York, you know, yung underground train nila pinaka. Diba? Ang daming namatay doon. But that's the reason why siguro hindi rin nila consider pinaon yung MRT natin. Because of that. But just question, is it possible na kabaan na lang yung view? Kasi hindi po ako taga-TAF, pero nadadaanan ko siya several times. Same ng train yung ginagamit ng monumento ko. So parang lagi pong masikip yung tao. Tapos parang lagi pong nag-congested yung area, lagi traffic. Kasi punuan po sa LRT. So yung tao po sa road na po napupunta. So from dun po sa start, traffic pa lang. So feeling ko mas tuloy-tuloy. Is it possible po na kabaan? Abaan yung train. Kabaan or damihan yung... Ang tingin ko dyan is, ang problema dyan is kulang yung Budget. yung train. Kasi kung dadamihan yung train, mas mabilis ilang minutes ba ang isang bago makarating sa station. Pero accepted dyan ng LRT na kulang talaga sila ng train. Much to their desire. Hindi ko ngayon, ewan ko, a wild imagination lang kung if ever mangyayari yan na magiging tubig ng Manila, it's going to be like the Venice na we have to go towards underground na. Nakaboat. Kanal na. Tapos, everything is going to be through bridges. So people are just going to be walking. Yung overpass is going to be a bridge, but bridge talaga yung parang road na. Ganun na yung mangyayari. Iba kasi ang Yung ground floor is parang basement na. Parang ganun. iba kasi ang Manila, ang status ng Manila as compared sa Makati, Manila, Quezon City. Mas do you know na construction in Manila very expensive as compared sa Makati or Quezon City because napupunta sa foundation ang cost. Malambot yung ng Manila. So yung mga factors na pinoconsider ang mga experts. Kasi it's meant to be an alluvial plain. It was meant to be an agricultural area. However, it became so highly urbanized, hindi mo na mapigilan yung growth. In fact, Quiapo was part of
Sapa. So it was Sapa. Palangka was water, swampy. Ang Maynila, kaya nga Maynila is Because puro the ano yan, yung flower. So, iba yung ano ng Manila. So, Sige po. Sige po, natutuwa ako. Ang dami nating pinupuntahan, literally and figuratively.